My friends, a reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Peter began to say to Jesus, "We have given up everything and followed you." And Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up the house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel, who will not receive 100 times more now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions and eternal life in the age to come. But many that are first will be the last, and the last will be the first." My friends, the good news of our salvation. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi po natin maikakaila na ang bawat isa naman talaga sa atin ay nangangarap makarating ng langit. Sapagkat malinaw sa atin na hindi naman talaga ito ang ating patutunguhan, ang mundong ito. Tayo'y nasa transition stage lamang sapagkat ang ating destinasyon ay ang ating poong may kapal. Papauwi tayo ng langit, tayo ay biyaheng langit. Magandang makita na sa ating ebanghelyo ngayon ay si Pedro mismo ang nagsabi ng mga salitang, "Panginoon, ibinigay na namin sa iyo ang lahat." Palagay ko ito rin ang mga salitang namumutawi sa ating mga retreatants ngayon, lalong-lalo na sa mga Celatric sisters na umaattend ng ating retreat, na naibigay na nila ang lahat sa kanilang buhay. Maging ang bawat isa sa atin, masasabi natin na handa nating ibigay ang ating buhay sa ating Panginoon. Pero siguro upang maunawaan natin ang konteksto ng mismong salita ni Pedro nang sabihin niya, "Panginoon, naibigay na namin sa iyo ang lahat." Balikan po natin ang pinanggalingan, ang mismong mga kwento bago ang ating ebanghelyo ngayon. Sa kabanata 10 ng ating ebanghelyo ngayon, isang mayamang lalaki ang lumapit kay Jesus at ang sabi niya, "Panginoon, paano ba namin makakamit ang langit?" Ito ang ating pangarap. Ang mayamang lalaki binanggit ang ating pangarap. Paano ba natin mararating o makakamit ang langit? Ang ating Panginoon, punong-puno ng pagmamahal, kaagad niyang sinabi na ang 10 utos ng Diyos, sinusunod mo ba ang 10 utos ng Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba yung nasa ating 10 utos ng Diyos? Agad-agad ang sabi ng lalaki, "Panginoon, sinusunod ko po ang 10 utos ng Diyos." At kaagad ang sabi ng ating Panginoon, kung ganon, kinakailangan mong mag-level up. At ang sabi ng Panginoon, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, ibigay mo sa mga mahihirap, at sumunod ka sa akin. Medyo nalungkot o tunay na nalungkot ang mayaman sapagkat ayon sa ating pagbasa, ang taong ito ay super yaman. Kaya't nang marinig niya na sinabi ng ating Panginoon na ibenta ang lahat, sundan siya, hindi ito kaya ng mayamang lalaki sapagkat siya'y napakayaman kaya't siya'y umalis. At dito papasok ang ating ebanghelyo ngayon nang sinabi ni Pedro, "Kami, Panginoon, naibigay na namin sa iyo ang lahat. So therefore, magkakamit ba kami ng buhay na walang hanggan?" At ang sabi ng Panginoon, another level up. Upang makamit mo ang langit,
kinakailangan mong sundin ang kalooban ng Diyos. I mean, sundin ang 10 utos ng Diyos. Ikalawa, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at sundan mo ako. Pero yung ikatlo, level up. Humanda ka sa anumang pag-uusig. Be prepared for any persecutions. Mga kapatid, ito ata ang sinasabi ng ating Panginoon na upang maging ganap ang ating paglilingkod. Naroon ang hamon sa atin na tanungin ang ating sarili, naabot na ba natin ang 3 antas ng pagtugon? Pagtugon sa kung ano man ang nais ng ating Panginoon sa mga utos niya, 10 Commandments, sinusunod mo ba araw-araw ang kanyang 10 utos ng Diyos? Subalit hindi yun. Unang antas lang yon. Ang ikalawang antas, handa ka bang iwanan ang lahat para sa akin, para sa mabuting balita? Kung ang sagot mo, oo, yung ikatlo ang mahirap. Handa ka bang usigin o dumaan sa anumang pagsubok sa buhay sapagkat sinunod mo ako? Mga kapatid, ito ang sinasabi ng ating pagbasa sa mga sandaling ito. At kadalasan, madaling gawin ang una. Subalit ang ikalawa ang iwanan at lahat at sumunod. Nagagawa pa rin yan. Kaya nga may mga madre na iniiwanan ng lahat. May mga pare na katulad namin na iniiwanan ng lahat. Handang iwanan ng pamilya, handang iwanan ng pangarap. Pero doon sa ikatlo, nagkakasukatan. Kapag dumating na ang pagsubok, kapag dumating na ang pag-uusig sa kanyang bukasyon, doon bumibigay o nawawala ang isang alagad ng disipulo sapagkat hindi nila kaya ang mga pagsubok na dala-dala dahil sinunod natin ang ating Panginoon. Ito rin ang aking hinahabilin sa mga nagre-retreat na madre sa araw na ito na ilagay natin sa ating isipan ang 3 aspeto ng pagmamahal. Na sa huling pagtutuos, kapag ikaw ay nagmahal, asahan mo na may pagsubok. Kapag ikaw ay nag-decide na mahalin ng Diyos at ang iyong kapwa, asahan mo na may pag-uusig. At kadalasan sa ating mga karanasan, ang pinakamabigat na pag-uusig ay manggagaling sa mga taong mahal natin. Sa mga taong pwede nating superior natin. Sa mga taong alam natin na sila ang ating pinaglilingkuran. Maging sa ating pamilya, uusigin tayo, may pagsubok na darating. Kadalasan yun ang ating nararamdaman pag-usubok. Pero may ikalawang pagsubok na dapat nating tatandaan, mga kapatid. Hindi lamang tao ang uusig sa atin. Bantayan mo ang masamang espiritu. Sapagat ang masamang espiritu galit sa mabait. Ang masamang espiritu ayaw ng mga taong sumusunod kay Jesus. Kaya't gagawa rin siya ng pamamaraan upang hintuin ka, mawalan ka ng bukasyon. Gagawa ang masamang espiritu ng pamamaraan upang ikaw ay mapigilan sa tahasan at ganap na pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga minsan may mga kasabihan o meron tayong narinig, no? Base sa ating karanasan na rin. Mga salita katulad ng mga taong nagsasabi, alam mo, Father, nung hindi pa ako naglilingkod, nung hindi pa ako pare, nung hindi pa ako madre, nung wala pa ako sa simbahan, wala naman akong pagsubok sa buhay. Wala naman akong tukso. Bakit ganon? Kung kailan ako nag-decide na lumapit sa Diyos o maglingkod sa Diyos, doon pa dumadami ang tukso at pagsubok at pag-uusig sa buhay. Well, maaring ito ay nanggagaling sa masamang espiritu. Kaya huwag kang bibigay. Huwag kang aayaw. Huwag kang susuko. Sa panahon ng pandemya, inuusig tayo ng mismong pandemya. Inuusig at ginagamit ng masamang espiritu ang pandemya upang
tanungin natin, nasaan ang Diyos? Upang pagdudahan natin ang presensya ng Diyos. Naroon ang pag-uusig. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagbasa, magandang makita rin ang punto na kaya ang mayamang ito ay hindi sumunod sa ating Panginoon na iwanan ang lahat, second level pa lang siya, na iwanan ang lahat at sundan si Jesus sapagkat sobrang yaman niya. Kay San Ignacio de Loyola, ang tawag namin dito ay inordinate attachment. Kaya nga sa retreat, katulad ng ating retreat na ginadaanan, para sa mga retreatant, baka magandang maunawaan na napakahalaga na sa retreat o sa ating pananalangin, mabigyan natin ng pangalan. Ano ba yung mga inordinate attachment na hindi ko mabitawan para masunod ko si Jesus? Kayo rin po mga kapatid, tinatanong tayo, in one way or another, mayroong angking yaman. Tayo yung tinutukoy na mayaman sa pagbasang ito. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw na pera lamang ang kayamanan. May mga inordinate attachment tayo na dapat nating bitawan. Mga bagay na kumahad lang sa atin upang mahalin ng Diyos, upang mahalin ng kapwa, upang gawin ang kalooban ng Diyos. Ano nga ba? Tanungin natin ang ating sarili sa mga oras na ito, ano-ano ang aking mga inordinate attachment? Na baka matulad tayo sa mayaman na nalaman niya ang kanyang inordinate attachment ay yung mismong kayamanan niya, hindi niya nasunod si Jesus, kaya't umalis siyang malungkot sapagkat hindi niya kayang bitawan ang kanyang attachment sa kayamanan na naging inordinate attachment. Saan ka attach? Ano palagay mo mga bagay na dapat mong bitawan upang masunod ang kalooban ng Diyos? Yung iba, ang kanyang inordinate attachment, emosyon, galit, tampo, ayaw magpatawad. Inordinate attachment yan. Yung iba, yung mismong prinsipyo na ipinaglalaban niya kahit mali. Ipaglalaban niya, inordinate attachment yan. Yung iba tao, may mga madre, pare na nag-iisip, papasok ba ako sa pagmamadre o pare? Inordinate attachment yan. Hindi ko kayang iwanan si nanay. Hindi ko kayang iwanan ng pamilya ko. Hindi ko kayang iwanan ng boyfriend ko or girlfriend ko. Inordinate attachment yan. Mga kapatid, ano ang inordinate attachment? Bilang isang mayaman na tao, hindi lamang sa pera, ano yung mga bagay na kutob mo ay humahad lang sa'yo upang gawin mo ang dapat mong gawin bilang anak ng Diyos o alagad ni Kristo? Bigyan mo ng pangalan sapagkat ito ay napakahalaga. Sa ating pagbasa ngayon, nagmamalaking sinabi ni Pedro, Panginoon, sinusunod namin, iniwanan namin ang lahat at sinunod ka namin. Sabi ng Panginoon, pasado ka sa number 1, pasado ka sa number 2, pero bantayan mo yung number 3 ha, may pag-uusig na magaganap. May pag-uusig na magaganap. Hindi ibig sabihin kapag ikaw ay nag-final vows na at totally incorporated sa isang religious congregation na wala ng pagsubok. Baka nga dyan pa maraming pagsubok sapagkat nasa third level ka na. Kaya't ang pagsubok ay naririyan. Mga kapatid, kailan din po nating harapin na ang ating Panginoon ay nakilala lamang ng mga disipulo nang siya'y muling nabuhay dahil sa kanyang sugat. Sapagkat ang mismong ating Panginoon ay dumaan sa pagsubok o sa pag-uusig. Kung ang ating Panginoon na si Jesus ay dumaan sa pag-uusig, asahan mo, uusigin ka rin. Kaya dapat maging handa ka. Kaya napakahalaga ng pagdarasal upang ihanda natin ang ating sarili sa anumang pagsubok ng buhay na bunga ng ating pagsunod kay Jesus at pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa langit, kutob ko mga kapatid, lahat ng kaluluwa na nasa langit ay may peklat, may sugat. May sugat ang kanilang puso, may sugat ang kanilang damdamin. Tulad ng ating Panginoon, may sugat. Subalit ang sugat na yon ay hindi
sugat ng basta-basta lang. Ito ay sugat ng pagmamahal sapagkat sinubukan natin at nagdesisyon tayo na susundin ang Panginoon anuman ang mangyari. Anuman ang mangyari, handa tayong masugatan, handa tayong masaktan, handa tayong lumaban, pero hindi tayo susuko sapagkat ang anumang peklat na dala-dala natin o sugat na dala natin, ito ay ating pinili sapagkat pinili nating sundan si Jesus sapagkat pinili nating magmahal.